Ang istoryang inyong mapakikinggan ay naglalaman ng mga salita at eksena na hindi naaangkop sa mga bata. Ang gabay ng mas nakatatanda ay kailangan. Huwag sisiraan. Hindi ito paninira, Nay. Nagsasabi ako ng katotohanan, yon ang hindi nyo makita, na ginagamit lang ng pastora na yan ang pangalan ng Diyos. Dahil sino ba namang hindi matatakot kapag binanggit na ang Diyos, hindi ba? Pero Nay, gamitin nyo naman ang utak ninyo. Hindi ko alam kung bakit biglayang nawala nung nagpunta kayo rito. Naiintindihan ko na baka galit kayo sa tatay ko o may kung sino man ang nanakit sa inyong kaanak, kaibigan o kakilala nyo. Pero hindi naman siguro yung sapat para magpakaalipin tayo sa isang huwad. Ayoko na ng ganitong buhay, Nay. Kahit gusto kong umalis, hindi ko magawa dahil iniisip kita. Kapakanan mo lang ang iniisip ko, anak. Dito, walang mananamantala sa'yo. Walang manlalamang. Dahil lahat tayo nakikita ni Pastora bilang pantay-pantay. Katulad kung paano tayo nakikita ng Diyos. Wala tayong kasalanan kapag narito tayo. Dahil nahuhugasan tayo ng ating pananampalataya. Nay, gumising ka naman! Yung taong sinasabi mong huhugas ng kaluluwa natin, siya mismo nagdadala sa atin sa kapahamakan. Iisa lang ang Diyos. Siya lang ang dapat na sinasamba natin. Ang Diyos ba, namimilit ng tao para lang halikan ng paa niya? Nandudura sa mukha ng mga disipulo niya? Nananakit? Nagmumura, namamahiya, nagsusugal, nagbibisyo? Tao lang si Divina. Hindi siya sugo. Hindi siya Diyos. Isa siyang taong makasalanan. Maraming tao ang nabubulag at madaling mabulag pagdating sa pananampalataya. Minsan, kahit na mali na, hindi nila nagagawang tumaliwas dahil sa takot sa Diyos, habang ang ibang tao naman ay ginagamit ito para sa pansariling interes. Pero sadyang darating ang isang parusang magpapabago sa isang tao at sa kanyang paniniwala. May mga taong tila ba inaakalang sa liwanag sila naglalakbay kahit na ang katotohanan ay hindi sila umaalis sa kadiliman. Ayon sa Mateo, Kabanata 7, Talata 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Napakalinaw! Hindi sapat na tawagin lang natin ang pangalan ng Diyos. Kailangan tayong sumunod sa kalooban niya. At alam naman natin na ang kalooban niya ay ipinahayag niya sa akin. Ako ang kanyang lingkod na isinugo upang kayo ay gabayan. Ang pagsunod ninyo sa akin ay pagsunod ninyo mismo sa Diyos. Ang hindi sumusunod, kahit gaano pa karaming Panginoon, Panginoon ang isigaw nila, ay mananatiling malayo sa kaharian. Pero kayo, oo, kayo ay mapapalad dahil pinili kayo ng Diyos na makarinig ng kanyang tinig sa pamamagitan ko. O sugo ng Diyos, kami sumusunod sa iyo gaya ng pagsunod namin sa Diyos. Alam kong marami ang tumataliwas at tumatawa sa ating pananampalataya. Pero wag ninyo silang papansinin dahil mas tayo ang dapat umunawa sa kanila. Sa halip na kainisan, dapat nating kaawaan ang mga kaluluwa nilang hindi kailanman tatanggapin sa kaharian ng ating Diyos. Ayon sa Mateo 5, Talata 11, mapapalad kayo kapag kayo'y inaalimura at pinag-uusig dahil sa akin. Kaya huwag kayong mangamba kung kayo'y tinutuligsa, dahil ang panlilibak ng tao ay tanda ng ating katuwiran. Sa atin nakapanig ang Diyos, kaya walang sino mang kalaban ang makakatalo sa atin. Wala silang kapangyarihan laban sa ating Diyos, kaya ang lagi kong sinasabi, ako ang sugo. Ang hindi nakikinig sa akin ay hindi nakikinig sa Diyos. O sugo ng Diyos, kami sumasamba sa iyo gaya ng pagsamba namin sa Diyos. Habang ang lahat ng kababaihan ay umiiyak, nakatitig lamang sa kanila ang dalagang si Angelica.
Simula nung ipinanganak si Angelica, kasama na niya ang mga kababaihan na ito. Nakatira sila sa isang maliit at payak na komunidad kung saan lahat sila ay mga babae. Hindi niya bilang kung ilan silang nakatira dahil may mga umaalis at may mga nananatili. Ang mga umaalis, yun ang tinuturing nilang itinakwil ng Diyos. At oras na umalis sila ay hindi na sila kailanman makakabalik. Sila madalas ang tumataliwas sa utos ni Divina, ang tinagurian nilang sugo ng Diyos. Nang matapos ang pangaral ng kanilang Diyos-Diyosan, ay unti-unting lumapit ang mga kababaihan upang halikan ang palad ng pastora. Sinasamba ko ang Diyos. Sinasamba kita, aming sugo. Sa pagsamba mo sa akin ay minamahal ka ng Diyos. Kaawaan mong kaluluwa ko, aming sugo. Tanggapin mo ang basbas ko, aking anak. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit baliw na baliw ang mga tao sa huwad na Diyos, kung maaari naman nilang sambahin ang tunay. Pero hindi niya magawang sumalungat dahil deboto ang kanyang ina. Hindi kaya ni Edith na mawalay sa sugo dahil iniisip niya ang pangako ng Diyos na makukuha sila kapag dumating na ito. Sa komunidad nila, wala sa kanila ang nakakahawak ng pera. May paaralan para sa mga bata pero hindi lahat ay itinuturo. Dapat lang ay marunong silang magbasa at magsulat. At madalas ay palaging tungkol lang kay Divina. Ang pagkain nila ay ibinibigay sa kanila. Pantay-pantay silang lahat. Walang mayaman, walang mahirap. Napakapayapa sana pero para kay Angelica, ito'y nakakabahala. Dahil nakatira sila malayo sa syudad na hindi pa abot ng pagbabago. Sa mga panahon din na yun, wala pang teknolohiya. Iisa lang ang nakakagamit sa kanila at ito ang kanilang sugo. Iniiwas din naman sila ni Divina dahil sinasabi sa kanila na ang pakikihalubilo sa iba ay bagay na kasuklam-suklam sa mata ng Diyos. Dahil lahat sila ay takot sa Diyos, kaya takot din sila sa mga salita ng kanilang sugo. Nang makauwi na sa bahay ang mag-ina, agad ding nagbihis si Edith dahil pupunta siya sa bahay ng pastora na pinagsisilbihan niya. Anak, kaya mo naman na rito pupunta na ako sa bahay ng sugo. Maglilinis pa ako doon. Ay, Nay, bakit kaya hindi na lang tayo umalis dito? Maghanap na lang tayo ng magandang trabaho sa ibang bayan. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Magdasal ka at nasasakop ng demonyo yung utak mo. Gusto mo pang makisali sa magulo nilang buhay? Gusto mo rin bang maging malayaw at hintayin ang hahatol ng Diyos para mapunta ka sa impyerno? Nay, hindi niyo po ba nakikita na itong lugar na to mismo ang impyerno? Hindi ito langit. Hindi ito ang kaharian na binuo ng Diyos. Mabagin! Ay, Diyos ko! Bigyan mo po ng kalinawan ng kaisipan ng anak ko. Sugo, Panginoon naming Divina, kaawaan mo ang aking anak. Nay, hindi Panginoon si Divina. Tao lang din siyang katulad natin. Hindi siya sugo. Anak, utang na loob, magdasal ka palagi. Huwag mong kontrahin ang sugo ng Diyos. Siyang magliligtas sa atin. Mahal na mahal niya tayo. Siyang nagligtas sa akin. Hindi ba sinabi ko na yun sa'yo? Noong ipinagbubuntis kita, iniwan ako ng tatay mo at ang sugo lang ang tumanggap sa akin. Ramdam ng kaluluwa kong pinapasok niya rin ako sa kaharian ng Diyos. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Yun na nga, Nay. Ginamit lang niya yung kahinaan mo noon. Kaso bumigay ka naman. Mas malaking kasalanan naman tong pagsamba sa isang tao. Iisa lang dapat ang Diyos. Alam kong galing lang ang mga salitang yan sa mga kaibigan mong pinalayas dito. Kung ayaw mong hindi na tayo magkita kailanman, huwag kang sasalungat sa utos ng Panginoon. Dalawa tayong aalis dito. Para namang hindi mo kilala ang pastora na yon. Alam mong mas demonyo pa siya sa demonyo kung magsalita at manakit. Kailan ka ba matatauhan, Hanay? Ikaw ang namuhay na sa labas, tapos ikaw pa tong hindi nakikita ang pagkakaiba doon at dito.
Hindi pinakinggan ni Edith ang kanyang anak dahil mas nangingibabaw pa rin sa kanya ang pananampalataya sa isang tao. Si Edith lang dapat ang magtutungo sa bahay ni Davina, pero sumama ang kanyang anak upang tulungan siyang maglinis. May mga kanya-kanyang trabaho ang mga tao sa kanilang komunidad pero walang kapalit na pera. Dahil ang sabi sa kanila ni Davina, ang pera ang nagiging dahilan kung bakit nagiging masama ang isang tao. Para maiwas sila na maging masama, huwag silang hahawak ng pera. Hanggat may nakakain sila ay mabubuhay sila. Isa pa, hindi naman sila mamamatay lang ng basta dahil nasa piling sila ng Diyos. Nang makarating ang mag-ina sa bahay ay naroon na ang pastora. Bakit ngayon ka lang dumating, inutil ka? Kanina ka pa dapat nakapaglinis ng bahay ko, di ba? Pasensya na po kayo, Pastora. Napatagal po ang usapan namin ng anak ko. Bilisan mo na maglinis! Ayoko may makikita akong alikabok, ha? Yung banyo, isisin mo maigi. Ikaw, ikuha mo ako na maiinom. Gusto ko yung malamig, ha? Huwag kang tatanga-tanga dyan. Baka mamaya hindi mo pa alam kung ano ang malamig. Boba! Opo. Ano na? Bakit kukupad-kupad pa kayo? Ha? Tama na po, Pastora. Huwag niyo po akong bugbugin. Tama lang yan bilang parusa. Sa susunod, magtatanda na yan na dapat pag uwi ko ng bahay, malinis na. At ayoko ng tanga, ng mabagal. Bilisan nyo na! Baka kung ano pang gawin ko sa punyetang matanda na yan! Patawarin ninyo ako. Hindi na po ba uulit? Patawad. Humahalik ang ina ni Angelica sa paa ng pastora habang paulit-ulit siyang humihingi ng tawad. Bagay na hindi kayang tiisin ng dalaga. Pero base sa kanyang mga kaibigan na pinalayas, hindi siya pwedeng basta lang kokontra at lalaban kay Davina kung gusto niya pang makasama ang ina. Dahil kapag nagalit ang pastora, tiyak na palalayasin siya nito. Walang ibang maniniwala sa kanya dahil bulag ang lahat sa paniniwalang maililigtas sila kapag sinamba nila si Davina. Sobrang sama ng loob ng dalaga. Hindi niya alam kung kanino. Sa ina, sa pastora, sa Diyos o sa sarili niya. Habang nagpapatuloy ang araw-araw na paninilbihan ng mag-ina sa bahay ng pastora, ganun din naman ang hirap ni Edith sa pananakit sa kanya ni Davina. Kapag naiinis ito o bigla na lang nagagalit, sa kanya ibinubuntong ang lahat. Bigla na lang sisipain si Edith o kaya ay sasampalin. Gustong gumanti ng dalaga pero palagi siyang pinipigilan ng ina. Malaking kaparusahan daw mula sa langit ang mangyayari kapag gumanti siya. Hanggang sa isang araw, inutusan ni Davina ang dalaga na magtrabaho sa labas para kolektahin ang mga gulay. Hapon na siya nang makabalik sa bahay ng pastora at nagulat siya nang makita ang ina na kumakain. Nay, ano yan? Huwag niyo nang kainin yan. Para namang wala tayong pagkain sa bahay. Hindi ka ba nandidiri dyan? Tingnan mo nga parang ganito yung pinapakain sa baboy. Anak, pagkain pa rin yan. Ang pagkain ay kaloob ng Diyos, kaya hindi dapat sinasayang. Kaloob ng Diyos, pero hindi ibig sabihin na kainin mo yung hindi na dapat kinakain. Nay, ano ba naman kayo? Para namang hindi ninyo ginagamit ang isip nyo. Lahat kayo mga baliw na sa pastora na yan. Hindi ka man lang ba naaawa sa sarili mo? Tingnan mo nga, ang dami mong pasa sa katawan May bago ka na naman sa ulo mo. Hinampas ka ba o inuntog? Kasalanan ko naman, anak. Maliit na parusa lamang ito sa pagkakamali ko. Lambing lang ng Diyos. Aba, grabe namang lambing yan. Dudugo ang ulo. Nakalimutan ko kasing labahan yung damit ni Pastora. May pangaral kasi mamaya. Gagamitin niya yun. Kaya yun, nung nagalit ko siya, hinampas niya sa akin yung tabla. Tabla? Ang sakit nun, Nay! Tapos malamang ikaw pang lumuhod sa kanya at humingi ng tawad, ano? Humalik ka na naman sa paa na pinapanipa niya sa'yo. Ganun talaga dapat, anak.
Bilang pinapakita ko na totoong humihingi ako ng kapatawaran, dapat malaman mo yun. Dahil kapag pinatawad ang kasalanan natin, hindi tayo mapupunta sa impyerno. Dahil mabubuting tao na walang kasalanan lang ang tinatanggap ng Diyos. Napailing na lang ang dalaga dahil hindi na niya alam kung paano gigisingin ang ina mula sa pagkabulag niya sa pananampalataya na mas makasalanan pa kaysa sa iniisip niya. Habang tumatagal, palala ng palala ang tinitiis ng dalaga. Hindi na niya kayang makita ang ina na sinasaktan pero wala naman siyang ibang magawa. Sa oras na kalabanin niya si Divina, malamang ay pagtutulungan siya ng mga nananampalataya rito. Isang araw pa, kitang-kita ni Angelica kung paano duraan ng pastora ang ina sa mukha. Inutil ka! Wala kang silbi! Patawarin po ninyo ako. Hindi ko naman sinasadyang matapon ang iniinom ninyo. Leche! Boba ka kasing animal ka! Walang laman yung utak mo! Ang tanda-tanda mo na, hindi ka pa marunong makaintindi. Tandaan mo to ha, dahil dyan sa ginagawa mong katangahan, palalayasin ka ng Diyos sa tahanan niya. Tanga! Bobo! Wala kang kwentang tao! Alam mo kung ano na lang ang silbi mo rito sa mundo? Maging alipin dahil yun lang ang bagay sa'yo! Hahalik pa sana sa paa ng pastora si Edith matapos siyang sipain ito. Sa mukha pa ito tumama kaya dumugo ang kanyang nguso. Hindi lang yon ang ginawa ni Divina. Hindi pa siya nasiyahan dahil itinayo niya si Edith gamit lang ang buhok nito. Hinila niya ang iilang hibla ng matanda. Dinuro-duro niya at dinuraan sa mukha. Matapos nun ay mangilang beses niyang minura. Si Angelica na nasa gilid lang, gusto na niyang kunin ang isang kahoy at ihampas sa pastora. Gusto niyang gawin din kay Divina ang ginagawa nito sa kanyang ina. Ang dagdag pa sa galit ng dalaga ay kung paano pa magmakaawa ang ina na patawarin siya dahil ayaw niyang malayo sa Diyos. Hindi na alam ni Angelica kung maging siya ay maniniwala kung may Diyos pa nga ba. Dahil kung may Diyos, bakit niya hinahayaan na maghirap ang mga tao sa nagpapanggap na tagasunod niya? Nang gabing yun, nagpunta sila ng bahay-sambahan kung saan doon ay magpapakalat na naman ng mabuting salita ang pastora. Walang balak sumama si Angelica pero pinipilit siya ng ina. Gusto ko nang umuwi. Mamaya na anak, hindi ka pa nagagandahan sa mga sinasabi ni pastora? Nagagandahan sa anong salita? Sa mga pakunwari niyang makadiyos? Pero kapag tayo lang ang kaharap niya, ano ba siya? Isang demonyo? Huwag kang magsasalita ng masama sa kanya. Baka marinig ng Diyos ay parusahan ka pa. Bakit ako ang parurusahan ng Diyos? Hindi ba dapat yung mga taong halang ng kaluluwa? Dahil sila yung makasalanan? Kagabi, dinalaw ako ng ating Panginoon sa aking panaginip. Dinala niya ako sa isang nakakatakot na lugar. May sigawan, may iyakan, walang hanggan na paghingi ng tulong. Nagtungo kami sa impyerno. Ipinakita niya sa akin ang kalunos-lunos na sinapit ng mga tao roon. Napakarami nila. At sa isang banda, ipinakita niya sa akin ang lugar kung saan masaya ang mga tao na yun. Puro inuman, puro kalayawan, puro bisyo. At ang isa sa sinabi sa akin ng Panginoon, maraming tao ang nagmimistulang masaya sa panlabas nilang kaanyuan, ngunit nasusunog na ang kaluluwa sa mga kasalanan. Isa sa pinakita niya ay ang may masasamang ugali, mga sinungaling, mga taong mapanamantala. Labis Sana akong narinig niyang nasaktan sarili sa niya. dinanas nila. Para yan sa kanya. Pero sa isang banda ay naging masaya ako dahil wala akong nakita ni isa sa inyo na naroon. Ang ibig sabihin, kayo ay mabubuti ang gawa sa lupa, kaya ang Diyos ay nagagalak para paanyayahan kayo sa langit. Napakabuti ng Ayon sa pastora. Mateo Kabanata 7, talata 11.
Bawat punong hindi nagbubunga ng mabuting bunga ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Ganyan ang hantungan ng mga masasamang tao. Mga huwad na ugali. Alam kong wala rito ang may masama dahil buong puso niyong tinatanggap ang Panginoon. Ganito ko kayo minulat, ang maging banal hanggang sa dumating siya para sunduin tayo. Maging malaking halimbawa ako sa inyo bilang isang taong busilak ang kalooban. Napataas na lang ang kilay ni Angelica dahil sa kanyang mga naririnig. Nanggagaling pa mismo ang mga salita na yon sa taong masama ang ugali. Hindi niya alam kung paanong naaatim ni Divina na maging isang banal-banala na tao. Kung paanong hindi siya kinikilabutan sa kanyang mga ginagawa. Sa paglipas ng mga araw, walang nagbabago. Nagiging sunod-sunuran ng mga tao sa kinikilala nilang Panginoon. Habang ang akala nilang mabuting tao ay halang ang kaluluwa. Nang minsang si Angelica ang magkamali sa pagkuha niya ng inuutos sa kanya, nakatikim siya ng malakas na sampal mula kay Divina. Pati ba naman sa kulay wala kang alam? Simple lang yan na tinuturo sa inyo sa paaralan, di ba? Ang sabi ko, kulay asul. Anong kulay ito? Kulay lila ito. Tanga! Hindi ko naman sinasadya. Pwede niyo naman sabihin sa akin na maayos, hindi ba? Hindi yung magagalit ka dyan. Pwede ko naman ulit kunin. At talagang sumasagot ka pa, ha? Yan ba ang tinuro ko sa inyo? Ganyan ba ang tamang pagtanggap ng pagkakamali mo? Gayan din ba ang ugali ng isang sugo? Ang ugali ng taong nagpapakalat ng salita ng Diyos, ha? Lapastangan! Walang yakang babae ka! Kilabutan ka sa mga sinasabi mo! Dahil sa ginagawa mong pakikipagtalo sa akin, para ka na rin nakikipagtalo sa Diyos! Kung gusto mong maligtas ang kaluluwa mo, lumuhod ka sa harapan ko ngayon at halikan mo ang paa ko! Kailangan mong kilalanin kung sino ang Diyos! Nagmatigas ang dalaga. Nakatitig siya ng diretso kay Divina. Pareha silang nagpapalitan ng masamang tingin, pero napaluhod si Angelica matapos niyang maramdaman na may pumalo sa likuran ng kanyang tuhod. Bumagsak siya sa sahig at napasigaw sa sobrang sakit. Pero mas masakit nang makita niya kung sino ang gumawa nun. Ang kanyang ina. Ngayon, nakadapa ka na sa sahig. Halikan mo na ang paa ko para makaya pa kitang patawarin. Dahil sa oras na hindi ko yun gawin, mapupunta sa impyerno ang kaluluwa mo. Sige na anak, gawin mo na. Para din naman to sa'yo. Para sa kaluluwa mo at sa buhay na walang hanggan. Nagmatigas ang dalaga pero mismong ina na niya ang nagngudngud sa kanya sa paa ng pastora. Naiiyak si Angelica dahil sa galit. Hindi niya alam kung anong klaseng buhay ang meron siya. Minsan, kinakausap niya ang Diyos at siya na mismo ang nagtatanong kung bakit naisilang pa siya kung sa ganoong buhay lang din naman siya mapupunta. Wala siyang makuhang kasagutan at ang isa sa ipinagtataka niya ay kung bakit may mga tao pa ring umaanib sa kanilang grupo. Nasa malayang lugar na ang mga tao. Bakit papasok sila sa impyernong nagbabalat kayo na kaharian ng Diyos? Nakatulala lang ang dalaga. Hindi pa rin siya masyadong makalakad, dulot na rin ng malakas na hampas sa kanya ng ina. Aalis na ako anak. May pagkain ka naman na dyan. Maninilbihan pa ako kay Pastora. May mga bisita siyang darating ngayon kaya magluluto ako ng masarap na pagkain para sa kanila. Bakit kaya nagpunta pa yung mga yan dito? Hindi naman sila magiging masaya. Mas masaya ang buhay sa labas. Hindi mo pa nasusubukan kung gaano kalala ang karahasan at kademonyohan ng mga tao. Dahil dito, mabubuti ang lahat. Kaya akala mo ay mas masaya doon. Ang mga nagsasaya sa labas, sila yung sinasabi ni Pastora na sinusunog sa impyerno ang kaluluwa. Kaya nga masaya ako nung napunta ko rito dahil mas payapa. Pero sinasabi mo na nandun ang mga kamag-anak mo. Mas maraming taong makakahalubilo. Ayoko rito, umalis na tayo, Nay. May mga kamag-anak ka pa naman siguro sa labas, hindi ba? Sa Maynila. Pwede naman tayo doon. Mas magulo ang buhay sa Maynila.
Maraming masasamang tao at ayoko mapalayo sa ating pastora. Malapit na ang pagwawakas ng mundo, anak. Kaya nga dapat pag-igihan nating pananampalataya para sa kaluluwa natin. Tingnan mo nga, yung iba galing pa sa syudad at dumayo rito. Iniwan nila kahit pamilya nila, kahit yung pera nila, mga ari-arian, dahil wala namang mas hihigit pang yaman sa kung ano ang mayroon sa atin. Mas mayaman tayo sa kanilang lahat dahil nasa atin ang basbas ng Diyos. Hindi na nakipagtalo pa si Angelica sa kanyang ina. Naririnig niya pa lang ang mga paliwanag nito. Alam na niyang hindi basta magbabago ang paniniwala ni Edith. Alam ng dalaga ang ginagawa ng ibang taong nagiging kaanib sa kanilang samahan. Ang iba sa kanila, ibinebenta ang mga ari-arian at ang pera ay inaalay kay Divina bilang basbas daw ng masaganang pamumuhay. Yun ang bagay na kailanman hindi maiintindihan ng dalaga. Pero kahit naman anong gawin niya, wala rin namang makikinig sa kanya. Isusumpa lang siya ng mga tao kapag tumaliwas siya sa kanilang paniniwala. Nang gabing yun, umuwi si Edith na may paso sa kanyang braso. Namumula pa yun at halatang bago pa lang. Nay, anong nangyari sa'yo? Bakit na naman yan? Nagkamali kasi ako kanina. Tapos nagalit ko si Pastora, kaya inihagis niya sa akin yung mainit na sabaw. Pero huwag ka mag-alala dahil napatawad naman na niya ako. Napatawad? Ikaw pa talaga ang humingi ng tawad sa hayop na yon? Sa demonyo na yon? Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Pastora. Huwag mo siyang sisiraan. Huwag ano? Huwag sisiraan? Hindi ito paninira, Nay. Nagsasabi ako ng katotohanan. Yon ang hindi niyo makita. Na ginagamit lang ng pastora na yan ang pangalan ng Diyos. Dahil sino nga ba naman ang hindi matatakot kapag binanggit na ang Diyos, di ba? Pero Nay, gamitin niyo naman ang utak niyo. Hindi ko alam kung bakit biglayang nawala nung nagpunta kayo rito. Naiintindihan ko na baka galit kayo sa tatay ko o may kung sino man ang nanakit sa inyong kaanak, kaibigan o kakilala niyo. Pero hindi naman siguro yung sapat para magpakaalipin tayo sa isang huwad. Ayoko na ng ganitong buhay, Nay. Kahit gusto kong umalis, hindi ko magawa dahil iniisip kita. Kapakanan mo lang ang iniisip ko, anak. Dito, walang mananamantala sa'yo. Walang manlalamang dahil lahat tayo nakikita ni Pastora bilang pantay-pantay. Katulad kung paano tayo nakikita ng Diyos. Wala tayong kasalanan kapag narito tayo. Dahil nahuhugasan tayo ng ating pananampalataya. Nay, gumising ka naman! Yung taong sinasabi mong uhugas ng kaluluwa natin, siya mismo ang nagdadala sa atin sa kapahamakan. Iisa lang ang Diyos. Siya lang ang dapat na sinasamba natin. Ang Diyos ba, namimilit ng tao para lang halikan ang paa niya? Nandudura sa mukha ng mga disipulo niya? Nananakit, nagbumura, namamahiya, nagsusugal, nagbibisyo? Tao lang si Divina. Hindi siya sugo. Hindi siya Diyos. Isa siyang taong makasalanan. Isa nga siyang tao, pero nasa loob niya ang banal na espiritu. Tingin mo ba'y marami ang aanib sa atin kung hindi yun totoo? Basta, tanggapin mo sa sarili mo ang Diyos. Matatanggap mong nasa tamang kamay tayo, anak. Naiyak na lang ang dalaga. Ang dami niyang gustong sabihin pero hindi niya magawa. Sa katunayan, malaya naman siyang umalis pero hindi niya yun gagawin nang hindi kasama ang ina. Paano niya iiwan si Edith kung nakikita niya kung paano ito saktan ng pastorang pinagsisilbihan? Para makaalis sila ng ina, dapat niyang maipakita kay Edith ang pagkakamali niyang manampalataya sa huwad na Diyos. Hindi susuko ang dalaga dahil alam niyang magagawa niya rin ito. Balang araw, titira sila malayo sa impyernong ito habang nakikihalubilo sila sa iba't ibang tao. Sa paglipas ng mga araw, nang gumaling na ang dalaga, bumalik na naman siya sa iba't ibang trabaho. Ang mga kasamahan nilang lumabas para magpalaganap ng salita ng Diyos
ay bumalik na kasama ang ilan pang kababaihan na isinuko na rin ang buhay nila sa huwad na pastora. May mga bata, matatanda, dalaga at meron pang bitbit ang kanyang sanggol. Ngayon pa lang, kaaawaan ko ng kaluluwa niyo. Hindi kayo lumayo sa impyerno dahil kayo mismo ang lumapit. Nakipag-usap ang dalaga sa mga bagong dating. Tinanong niya kung ano ang buhay na meron sila. Ang matanda, nagsabi na mag-isa lang siyang nakatira sa bahay nila dahil malayo ang kanyang mga anak. Ibinenta niya raw ang bahay para maging alay kay pastora. Dahil matanda na siya, nais niyang mas mapalapit sa Diyos at ang pagsapi lang sa kanila ang tanging paraan. Ang babae namang may kasamang anak, abusado raw ang kanyang asawa at para makalayo ay mas pinili niyang mamuhay na lang ng tahimik kasama ang Diyos. Noong narinig niya raw kasi ang magandang balita tungkol sa pangkat ng mga kababaihan ay naengganyo siyang sumama. Marahil daw ay Diyos na ang tumawag sa kanya. Maraming nalaman ng dalaga, lalo na sa mga teknolohiyang umuusbong. Nakita ko yung ganun kay Pastora. Yung may pinipindot na numero tapos may nakakausap siya, di ba? Sumagot ang babae na tama siya. Pero piling tao lang daw ang may kakayahan magkaroon nun dahil napakamahal. Para daw itong telegrama pero mas madali ang magiging komunikasyon. Naging interesado ang dalaga sa iba pang impormasyon pero hindi niya masyadong maintindihan ang sinasabi nila. Dahil simula nang ipinanganak siya, hindi siya nakakalayo sa kanilang tinitirhan. Nakakalabas siya pero hindi siya sumasama pumunta sa ibang bayan. Dahil sa pag-usbong ng kagustuhan niyang malaman ang tunay na mundo, nakiusap siya sa pastora na sumama sa mga kababaihang nagpapakalat ng mabuting balita ng Diyos. Kahit na isang beses lang. Paano ko malalaman na tunay kang nananampalataya? Ang mga disipulo ko, ramdam kong tunay ang pagmamahal nila sa Diyos. Matagal na ako rito. Hindi pa ba yun sapat? Dito na ako ipinanganak. Kung alam mo ang patakaran ko, bakit hindi mo pa gawin? Napalunok ang dalaga. Puno ng galit ang kanyang mga mata, pero kailangan niyang gawin ang bagay na kinasusuklaman niya para lang makuha ang loob ni Divina. Marahan siyang lumuhod sa harapan ng pastora at hinalikan niya ang magkabilang paa nito. Nagdasal din siya na para bang si Divina ang sinasamba niya. Nangingilabot siya sa kanyang ginawa at inisip na napakamakasalanan niyang tao para magkaroon ng ibang Diyos. Nakasama ang dalaga lumabas. Meron silang isang sasakyan kung saan naroon silang 7 kababaihan. Malayo ang nilakbay nila dahil ang tinitirhan nila ay nasa Tagong Bukirin. Nang nasa kabilang bayan na ang dalaga, doon niya nakitang magulo nga. Pero doon niya rin naramdaman ang tunay na buhay. May mga kalalakihan. Dahil walang lalaki sa pangkat nila, bibihira lang talaga siyang makakita nito. Maliban na lang sa mga bisita ni Divina. Ang daming gamit, ang ingay, ang daming usapan na hindi niya maunawaan. Habang naglalakad siya, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakikinig sa isang radyo. Tungkol po ba saan ang pananampalataya sa Diyos ang pinapakinggan ninyo? Nilakasan ng matanda ang radyo para mas marinig niya. Doon ay sinabi ng pari na ang isa sa mabigat na kasalanan sa mundo ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at huwag silang yuyukuran at paglilingkuran. Napatagal ang dalaga sa pakikinig at doon niya lang mas nauunawaan ang lahat. Maraming bagay ang tinatago sa kanila ni Divina. Isa na roon ang pagkakaroon ng maganda at tamang pag-aaral. Dahil ang itinuturo lang sa kanila ay masyadong limitado. Takot si Divina sa matalino dahil maaaring ito ang magiging mabigat niyang kalaban. Wala kasi akong ganyan sa bahay. Ang ganda sana makinig. Ibinigay sa kanya ng matanda ang isa pang radyo. Mas maliit lang ito. Madali lang maitatago ng dalaga. Tinuruan na lang siya kung paano yun pagaganahin.
Nang makabalik sila sa lugar nila, kakaunti lang ang kababaihan na naanyaya nila dahil ang iba ay deboto rin ng iba't ibang relihiyon. May mga taong kumukutya sa kanila. Sinasabihan silang mga baliw at tagasunod lang sa kulto. Ang mga kasama ng dalaga ay nagagalit dahil sinisiraan ang kanilang pastora, habang si Angelica naman ay palihim na sumasang-ayon sa mga ito. Hindi na ulit sumama ang dalaga sa paglabas dahil muli siyang nanilbihan kay Divina. Nakatitig ang dalaga sa pastora habang nasa harapan nito at nagsasalita. Noong panahon ni Abraham, ang lungsod ng Sodoma at Gomora ay lubhang napakasama. Dahil dito, ipinadala ng Diyos ang 2 anghel upang iligtas ang pamangkin ni Abraham na si Lot at ang kanyang pamilya. Sinabi sa kanila ng anghel, "Tumakas kayo at huwag ninyong lingunin ang inyong likuran. Huwag din kayong titigil saan man sa kapatagan. Tumakas kayo sa bundok upang hindi kayo mamatay." Kaya't nagmadali si Lot, ang kanyang asawa at 2 anak na babae palabas ng lungsod. Habang sila'y tumatakas, ibinuhos ng Diyos ang apoy at asupre mula sa langit upang tupukin ang Sodoma at Gomora. Ngunit ang asawa ni Lot ay lumingon sa likod, kahit ipinagbawal ng Diyos. Dahil sa kanyang pagsuway, agad siyang naging haliging asin. Nauunawaan niyo ba ang ibig sabihin nito? Na ang sino mang susuway sa utos ng Diyos ay mapapahamak at kailanman ay hindi maililigtas. Ito ang palaging sinasabi ko sa inyo. Kapag ako ay inyong sinuway, matutulad kayo sa asawa ni Lot. Magiging haliging walang buhay, walang saysay, itinakwil ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng pastora. Huwag kayong lilingon sa kasalanan dahil sa oras na gawin ninyo yon ay magagalit ang banal na espiritu. Kapag sumuway sa utos ko, tiyak na makakamtan ninyo ang walang hanggang kaparusahan. Narinig mo ba yun, anak? Gusto kitang makasama sa kaharian ng Diyos, kaya huwag kang tataliwa sa utos ng ating pastora. Iisa lang ang Diyos ko, Nay. Yon ay ang tunay. Namulat na ako. Kaya kayo ang dapat na mamulat. Dahil ang katotohanan, matagal lang itinatago ng huwad na sugo. Hindi ako natatakot na paratangang isang demonyo o isang baliw dahil lang sa... Pakiusap naman, anak. Tumahimik ka na. Huwag ka nang magmatigas. Para din ito sa ating mga kaluluwa. Hindi na kumibo pa ang dalaga. Sa mga araw na lumilipas, tuwing umaga ay nakikinig siya ng misa sa radyo. Doon, mas naliliwanagan siya sa tunay na ibig sabihin ng pananampalataya. Hindi ang klase na nakasanayan nila. Ang dami niya ring natututunan, lalo na sa mga balitang naririnig niya. Ang mga kaguluhan sa Pilipinas at ang iba pang magagandang balita. Walang radyo sa kanila dahil hindi sila pinapayagan ng pastora na may malamang iba na magiging dahilan para tumaliwas sila sa kanilang paniniwalaan. Hindi rin naman nagrereklamo ang mga tao dahil bukal sa loob nilang manilbihan para magkaroon ng puwang sa langit. Isang araw, nawala ng baterya ang radyo. Dahil wala namang pagkukunan ng dalaga, itinabi na lang muna niya ito. Alam niya kung saan makakakuha. Sa bahay ni Pastora. Kaya ng araw ding yun, sumama siya sa kanyang ina. Wala po ba si Pastora ngayon? Andoon ata siya sa kabilang kwarto. Kasama na yung mga bisita niya. Hindi siya lalabas doon? Oh, hindi ko alam. Sige na, doon ako maglilinis sa kusina tapos ikaw dito ka sa sala ha. Kapag tinawag ka ni Pastora, doon ka lang lalapit sa kanya. Maliwanag, huwag mong pakikialaman ang ginagawa niya dahil utos yon ng Diyos. Baka utos ng demonyo. Hindi narinig ng ina ang sinabi niya dahil nagmamadali itong magtungo sa kusina. Magluluto kasi ito ng kakainin ng Pastora.
Sa katunayan, si Divina ang may pinakamarami at masarap na pagkaing nakakain dahil ang mga tao sa kanilang komunidad ay kinakain lang kung ano ang binibigay niya. Habang naglilinis ang dalaga, naghahanap din siya ng baterya. Hanggang sa nakakita siya ng isang radyo na mas malaki lang sa pag-aari niya. Sana magkaparehas lang sila. Uy, sakto siya. Papalitan ko na lang. Isa yon sa ipinagbabawal sa kanilang komunidad dahil katumbas na rin ito ng pagnanakaw. At sa oras na malaman ni Divina ang ginagawa niya, ay ipapahiya siya nito sa lahat. Mabuti na lamang ay walang ibang tao, kaya malaya niya itong nagawa. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng tila ba may halinghingan sa loob ng isang kwarto kung saan naroon ang pastora. Sa pagtataka ng dalaga, lumapit siya upang pakinggan. Bakit may lalaki sa loob? Hindi lang ata isa. Utos ba yun ng Diyos sa kanya? Baka sasabihin na naman ito na may lalaking anghel na pinadala ang langit para sa kanya. May katagalan bago natapos ang halinghingan at nag-aabang lang ang dalaga na lumabas sila sa loob ng kwarto. Ilang sandali pa, nakita niya nga si Pastora na lumabas kasama ang dalawang kalalakihan. Halata ang panghihina ni Pastora, kaya nagpakuha siya ng tubig na maiinom. Ito na po. Paluto na po ang pagkain. Hinihintay na lang daw pong kumulo para makakain na rin po kayo. Para kayong nagugutom dahil nanghihina kayo eh. Nanghihina talaga ako dahil malakas ang banal na espiritu. Mabuti po kinaya niyong lakas ng mga espiritu. Tunay nga pong sinugo kayo ng Diyos. Nangaasar ka ba? Po? Hindi po. Ang ibig kong sabihin, malakas kayo sa pananampalataya. Wala naman po akong ibang ibig sabihin dun. Namamanghalan po talaga ako kasi tunay kayong pinagpala dahil dinadalaw kayo ng Espiritu Santo. Kayo lang pong nakakagawa nun. Hindi na kumibo pa si Divina. Sa pagbabalik ng dalaga sa bahay ng pastora, doon niya unti-unting nakikita kung anong klaseng demonyo ang bumabalot sa pagkatao ng huwad na Diyos. Madalas niya itong nakikitang nagsusugal kasama ang mga sinasabi niyang bisita. Minsan, kung sino-sinong lalaki naman. Isang hapon, bago magpunta sa bahay-sambahan ng mag-ina, nasa bahay pa rin sila ng pastora dahil inaasikaso ni Edith si Divina. Nasa labas na ang dalaga dahil hinihintay na lang niya ang ina na lumabas. Hanggang sa nakarinig na lang siya ng malakas na kalabog mula sa loob. Dali-daling pumasok ang dalaga dahil nag-aalala siya sa kanyang ina. Naabutan na lang niya si Edith na nagdurugo ang ulo. Nay, ano nangyayari sa'yo? Ang tanga-tanga mo! Inutil ka talagang hayop ka! Ano bang kasalanan sa'yo ng nanay ko, ha? Wala kang karapatang saktan siya ng saktan. Ikaw ang inutil! Ikaw ang tanga, demonyo! Halos mapatay mo na siya, wala ka man lang awa! Walang iya ka? Walang kahit na sinong may karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan! Isang demonyo lang ang kayang lumapastangan sa ngalan ko! Sa ginagawa mo, kinakalaban mo rin ng Diyos! Wala kang kwentang tao! Ang kaluluwa mo, sunog na sa impyerno! Parehas kayo ng nanay mo na walang kwenta ang buhay dahil mga inutil naman kayo! Wala kayo silbi sa mundo! Wala akong pakialam kahit na mamatay ang nanay mo! Dahil isa lang naman yung taong hindi mahalaga kahit na kanino! Alipin! Hindi siya alipin! Hindi kami alipin! Oo, tama ka nga na tao kami. Hindi ka tulad mo na demonyo! Kung nasusunog man ang kaluluwa ko sa impyerno, sinisigurado kong matagal nang nakalublob sa apoy ang iyo. Huwag mo akong paandaran ng mga salita ng Diyos na ginagamit mo naman sa mga kahayupan mo. Anak, tama na yan. Tama na. Huwag ka magalit dahil baka parusahan ka ng Diyos, anak. Nay! Kung may dapat parusahan dito, itong babae na to. Itong pastorang halang ang kaluluwa. Hindi tayong dapat na natatakot sa kanya,
kundi siya ang dapat na matakot sa atin. Tinatanggal niyang karapatan nating lahat. Huwag kang magmakaawa sa kapatawaran niya dahil kahit ata ang Diyos, hindi siya kikilalaning anak. Pastora, patawarin mo ko. Patawarin mo kami ng anak ko. Huwag mo hayaang mapunta ang kaluluwa namin sa impyerno. Pangako, aayusin kong trabaho ko. Maawa ka. Kaawaan mo kami. Ayoko maghirap kami ng anak ko sa parusa ng langit. Dapat mong kausapin yung anak mo dahil isa siyang walang iya at lapastangan. Ginagalit niya ang Diyos, kaya baka hindi na kayo mailigtas at baka mawalan kayo ng puwang sa langit. Nay, sa ginagawa niyong yan, kayo mismong nagbibigay ng kaparusahan sa kaluluwa niyo. Lumuluhod kayo sa huwad na Diyos. At yun ang ayaw ng tunay na Diyos. Anak, humingi ka na ng tawad kay Pastora. Pakiusap. May oras pa para magbago, anak ko. Huwag kang magpapasakop sa demonyo. Pati sa kanyang ina ay nagagalit na si Divina. Hindi niya maatim na sa dami ng paghihirap na pinagdaanan niya sa kamay ng pastora ay sinasamba niya pa rin ito. Na para bang pati ang pananakit sa kanya ay isang parte ng debosyon sa Diyos. Punong-puno na ang dalaga. Hindi na niya kayang pigilan ang kanyang hinanakit, kaya kahit napalayasin pa siya sa lugar nila, magsasalita na siya ng laban sa pastora. Nanghihina na si Edith dahil sa kanyang sugat sa ulo. Dinala ng dalaga ang ina sa maliit na pagamutan. Nilinis lang ang sugat sa ulo at tinapalan. Maliban doon ay wala nang ginawa. Anak, tara na. Baka hindi natin maabutan ng pagbibigay aral sa atin ng ating pastora. Seryoso ka ba talaga, Nay? Halos patayin ka na niya. Maawa ka naman sa sarili mo. Tingnan mo nga ang payat mo na. Tapos puro papasa ang katawan mo. Hindi ka na nawalan ng sugat. Nay, sumama ka na sa akin. Umalis na tayo rito. Kung aalis tayo, tingin mo saan tayo pupunta? Sa mga kamag-anak mo. O kaya magkaroon tayo ng panibagong buhay. Kakayanin naman natin yun. Hindi ganon kadali ang sinasabi mo. Maraming masasamang tao sa mundo. Kahit nasaan tayo may masamang tao. Dito na lang sa lugar na to may isang napakasamang tao. Pero sinasamba mo pa rin. Nay, hindi ka man lang mamulat. Utang na loob naman. Ako na ang nagmamakaawa sa inyo. Huwag mo namang hintayin na sa kamay pa ng hayop na yun matapos ang buhay mo. At mukhang kahit naghihingalo ka na, magagawa mo pa rin magmakaawa sa kanya. Walang ibang taong makakapagligtas ng kaluluwa mo, kundi ang sarili mo lang, Nay. Sa Diyos ka manampalataya. Dahil sa ginagawa mong yan, hindi Diyos ang pinaglilingkuran mo, kundi isang demonyo. Sige na, samahan mo na akong magpunta sa bahay-sambahan natin, no? Sige na, anak. Kahit naman ayaw ng dalaga, wala naman siyang magagawa dahil kusang naglalakad ang kanyang ina. Naabutan nila na nangangaral si Divina sa mga tao niya ng tungkol sa kabutihan at pagpapahalaga sa bawat isa, na para bang hindi niya nagawang manakit ng tao. Huwag sana nating sayangin ang buhay na ibinigay sa atin ng Diyos dahil isa itong klase ng biyaya na walang katulad. Sabi sa aklat ng Deuteronomio, huwag sana nating sayangin ang buhay na ibinigay sa atin ng ating Diyos dahil isa itong klase ng biyaya na walang katulad. Sabi sa aklat ng Deuteronomio, inilagay sa atin ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay. At ano ang buhay na yon? Ang pakikipisan dito sa ating samahan, ang pagtanggap sa gabay na ibinibigay ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sapagkat ang paglayo ay pagyakap sa kamatayan. Ang tunay na pagpapahalaga sa buhay ay ang pagsunod, ang pagbigay ninyo ng inyong lakas, ng inyong oras at ng inyong buong sarili sa gawaing ito. Nag-iiba talaga siya ng anyo kapag kaharap ang ibang tao. Akala mo napakabanal niya kung magsalita. Pero kanina lang pinagmumura niya kami. Grabe!
Kung tunay ninyong mahal ang inyong buhay at ang inyong pamilya, hindi ninyo hahayaang sila'y magtampisaw sa kasalanan ng pag-aalinlangan. Kaya't bantayan ninyo ang isa't isa, palakasin ninyo ang isa't isa, at higit sa lahat, sundin ninyo ang tinig ng Espiritu na ipinapahayag sa pamamagitan ko. Nakakakilabot ang pag-iyak ng mga tao habang pinupuri nila ang mga salitang binitawan ni Divina. Isa-isa na naman silang lumapit sa kanilang pastora habang si Angelica ay nananatili lang na nakatayo sa likuran. Hindi siya hahalik sa kamay ng isang huwad. Sa ginawa niyang yun, tanda na siya ay tumataliwas na sa paniniwala ng samahan. Isa na siyang kalaban. Hinihintay na lang niyang palayasin sila ng pastora pero hindi ito ginawa ni Divina. Sa halip ay hinayaan silang manatili, lalo na siya. Dahil ang gusto ni Divina ay matunghayan ng dalaga kung paano niya pamumunuan ang lahat habang ginugulpi at pinaparusahan naman si Edith. Isang araw, habang nasa labas si Angelica, nakita niya ang pastora na may kinakausap na isang dalagita. Nasa 15 anyos pa lang yun, base sa hugis ng katawan at sa itsura nito. Mapalad ka, dahil ikaw ang tinatawag ng Espiritu Santo, dahil isa kang birhen. Nagkaroon na ng kutubang dalaga sa pananalita pa lamang ni Divina. Dahil malamang may masama itong ibig sabihin. Nang umalis na ang pastora, lumapit siya sa dalagita pero narinig niya ang sinabi ng isa pang babae na kaedad nito. Kapag dapat nang pumasok sa katawan niya ang banal na espiritu, magiging ligtas na raw siya. Dahil sila raw ay ilang beses na ring tinawag ng banal na espiritu. Anong sinasabi niyo? Paanong banal na espiritu? Ikinuwento ng dalagita ang nangyari. Doon niya nalaman na pinapagamit ni Divina ang katawan ng mga bata para sa mga kalalakihang nagpupunta sa kanilang bahay. Hindi man kumpirmado, alam ng dalaga na may malaki itong kapalit na pera at si Divina ang nakikinabang nun. Mas lalong nanggagalaiti sa galit si Angelica. Alam niyang wala ng pag-asa pa si Divina. Sagad na ang kasamaan niya. Pati ang mga walang muwang na kabataan, ginagamit niya para sa kanyang kababuyan. Agad na nagtungo si Angelica sa bahay ng pastora at doon ay naabutan niya itong nagsusugal at may hawak pang sigarilyo. Ay, tangina naman oh. Hindi mo inaayos ang balasa. Mauubos agad ang pera ko niyan eh. Hindi pa darating yung bayad sa akin dahil sa susunod na linggo pa naman kukuha ng babae si Fernando. Papipiliin ko siya kung sinong gusto niya. Lahat naman yun birhen. Pasugod na sana ang dalaga sa kanila, pero pinigilan siya ng kanyang ina. Hinila siya nito palayo. Ano na namang ginagawa mo, anak? Huwag mo namang ipahiya ang ating pastora sa harapan ng mga bisita ng Diyos. Bisita ng Diyos? Ganon magpadala ng bisita ang Diyos? O baka ang Panginoon niyang dyablo? Nay, kitang-kita mo na, bulag-bulagan ka pa? Nagsusugal siya. Diba, nung bata pa ako, ang sabi mo sa akin na yung tatay ko sobrang makasalanang tao dahil sugarol siya? Dahil nagbibisyo siya? Pero anong ginagawa niyang sugo na sinasabi mo? Gawain ng tatay ko ang gawain niya. Kung masama ang tatay ko, ibig sabihin lang, masama rin ang pastora ninyo. Magkaiba yon, anak. Si pastora ay may utos mula sa Diyos. Parang ginagawa niya lang yan bilang gantimpala sa paglilingkod niya. Alam mo rin ba yung ginagawa niya sa mga kababaihan? Para yun sa kaluluwa ng bawat isa, anak ko. Katulad ni Maria na napili ng banal na espiritu. Nay, tama na ang pagtanggol niyo sa kanya at pag-isip ng mga dahilan para lang maisawalang bahala yung kademonyohan niya. Nay, kaya ka nasasabihang tanga at bobo eh. Dahil ganyan ka. Iba si Maria sa mga kababaihan dito. Iba ang banal na espiritu sa mga kalalakihang nagbabayad para mang demonyo. Kilabutan kayo. Ayoko na.
Hindi ko na ito matitiis. Aalis na ako rito. Kung hindi ka sasama, walang problema. Piliin mong sikmurain at paglingkuran ng huwad na Diyos. Kung ikaw, kaya mong mabulag sa pangako ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, pues ako hindi. Husto na. Hindi na to tama. Pero sa pagbalik ko, sinisigurado kong masisira atong samahan na to. Matitigil ang kademonyohan ng sinasamba ninyong Diyos-Diyosan. Noong una, talagang desidido na ang dalaga na umalis. Dahil nais na niyang makalaya sa samahan na sinisira lang sila. Pero nang umuwi ang kanyang ina galing sa bahay ng pastora, inaapoy ito ng lagnat. Halos manginig na ang laman. Dahil sa pag-aalala ng dalaga, itinakbo niya ang ina sa pagamutan. Dahil wala naman silang ibang kagamitan, tanging gamot lang ang ibinigay kay Edith. Bukas maaga pa ako kay Pastora. Sana gumaling na ako. Sana pagalingin ako ng himala ng ating sugo. Puro ka pastora, Nay. Talagang gusto mong mamatay sa piling niya, no? Oo naman. Kung mamamatay naman akong naglilingkod sa Panginoon, mas matutuwa pa ang langit sa akin. Kung sa tunay na Panginoon sana, baka muhian ka pa ng langit dahil sa kasalanan na ginawa mo rito Sa kasalanan ng pagsunod mo sa isang tao na ginagamit lang din ng Diyos. Ay, huwag na tayo magtalo. Wala rin naman tong patutunguhan Sige, Nanay. Magpahinga ka na. Magluluto na ako ng makakain mo. Hindi ako aalis bukas hanggat hindi ka pa gumagaling. Kapag maayos ka na, aalis na tayo rito. Kahit na nanginginig na si Edith, patuloy pa rin siyang nagdarasal. Hindi sa Diyos kundi sa pastora. Humihingi siya ng tawad sa mga kasalanang nagawa niya. Walang tulog ang dalaga sa kakaasikaso sa ina dahil mas naging mainit pa ang katawan nito. Ginagamot niya rin kasi ang sugat nito. Awang-awa si Angelica sa ina kung sana lamang ay may mas maayos na pasilidad para sa mga may sakit. Pero wala nun sa lugar nila. Dahil sinasabi nila na ang Diyos naman ang kasama nila, kaya ang Diyos din ang magpapagaling sa kanila. Kung ang lumpong araw ay napalakad ng Diyos, kaya niya ring magpagaling ng sino mang may sakit. Basta nananampalataya lamang, lalong-lalo na sa pastora. Habang nakikinig ng radyo ang dalaga, napunta siya sa isang diskusyonan tungkol sa mga mangkukulam at mambabarang o iba pang gawa ng itim na kapangyarihan. Naririnig na ito ng dalaga, lalo na noong bata pa siya. Minsan kasi bago siya matulog, kinukwento ng kanyang ina ang iba't ibang nakakatakot na nangyayari at sasabayan nun ang pagpasok ng kabutihan ni Pastora para daw maipakita ang pagkakaiba ng liwanag at ng kadiliman. Para sa araw na yon, doon lang naging interesado ang dalaga. Gusto niyang subukan. Ilang sandali pa habang nakikinig siya, biglang may kumatok sa bahay nila. Hindi pwede si Nanay, may sakit siya. Hindi nga niya magawang bumangon ngayon. Sige, sabihin mo, ako na lang ang maninilbihan sa banal niyong pastora. Aasikasuhin ko lang muna ang nanay ko. Nang mapainom na ng gamot ng dalaga ang kanyang ina, nagtungo na siya sa bahay ng kanilang pastora. Pagpasok pa lang niya ng pinto, hinilan na siya nito sa buhok. Bakit ang tagal mo? Bitiwan niyo muna ako! Nagugutom na ako! May sakit ang nanay ko, kaya inasikaso ko muna siya. Ginagaba na ang nanay mo dahil may demonyo siyang anak! Bilisan mo! Nagugutom na ako! Gusto sanang gantihan ng dalaga ang pastora, pero may iba pa siyang planong gawin. Nang siya na lang ang mag-isang kasama ng pastora, doon niya mas naunawaan ang paghihirap ng kanyang ina. Kung ano-ano na lang ang pinapagawa sa kanya ng pastora. Pati paghuhugas nito kapag dumudumi siya ay ginagawa rin ng dalaga. Ang sabi ni Divina, yun din ang utos ng Diyos na kailangan nilang sundin. Dahil sagrado ang kanyang katawan, dapat itong pangalagaan. Pero sa isip ng dalaga, kalokohan lang ang lahat.
Naniniwala ang dalaga sa Diyos pero kailanman hindi siya nag-utos ng iba't ibang klase ng panlalamang sa kapwa. Nakakuha ng magagamit sa pagpapabarang si Angelica matapos niyang gupitan ng kuko sa paa ang pastora. Ang iisipin na lang niya ay kung paano siya makakalabas at paano niya maibibigay sa mambabarang ang mga kuko. Sa mga araw na lumipas, hindi pa rin gumagaling si Edith. Hindi siya makatayo sa kanyang higaan. Ano bang nangyayari sa'yo, Nay? Wala naman yatang epekto itong mga gamot na iniinom mo eh. Dapat siguro ilabas na kita rito. Hindi anak. Dahil magiging mas makasalanan tayo kapag umalis tayo rito. Sino nang magliligtas ng kaluluwa natin? Hindi tayo pwedeng malayo kay Pastora. Mas natatakot ka pang mawala kay Pastora kesa mawala sa akin, ano? Mas mahal mo pang babae na yon kesa sarili mong anak? Mahal kita, anak. Pero ayon sa Biblia, dapat mas mahal ang Diyos. Buti sana kung Diyos nga ang mahal ninyo. Kaso tao rin naman yun, Nay. Mas makasalanan pa sa lahat. Nasa kanya ng lahat ng klase ng kasalanan, Nay. Hindi lang sapat ang kamatayan bilang kaparusahan sa kanya. Dapat may mas higit pa. Yung unti-unti siyang pahihirapan sa mga kademonyohan niya. At ako magbibigay nun sa kanya. Kakalabanin niya ang kadiliman na sinasamba niya. Nakakuha ng pagkakataon ng dalaga na makasama ulit sa mga kababaihan na lumalabas para maghanap ng ibang babae na pwede nilang maging kasapi sa pananampalataya. Karamihan sa nakukuha nila ay mga kababaihan na akala ay wala na silang puwang sa mundo. Ang iba naman ay yung mga makajus din, ngunit pakiramdam nila ay naliligaw sila kapag walang mamumuno sa kanila. Habang abala ang mga kasamahan ng dalaga na magpakalap ng magandang balita sa iba't ibang bahagi ng bayan, si Angelica naman ay naghahanap ng taong makakatulong sa kanya. Nagtatanong siya kung may kakilala ba ang iba na mambabarang. Ang ibang pinagtatanungan niya ay tinatawanan lang siya. Yung iba naman ay tinuturo siya kung saan-saan. Hanggang sa nakilala niya ang isang babae na tutulong sa kanya. Ibinigay niya ang kuko ni Divina at doon niya ikinuwento ang lahat ng kanyang hinanakit. Sa katunayan ay pwede naman na siyang manatili sa bayan na yon at hindi na bumalik sa samahan. Pero hindi maatim ng dalaga na iwan na lamang ng ganoon ang ina. Dahil baka ilibing lang ito ng buhay ni Divina. Nang makabalik sila, wala si Edith sa kanilang bahay. Iisa lang naman ang alam ng dalaga na pupuntahan ng ina at tama nga siya. Kahit na nanghihina ito, naglilinis pa rin siya at naninilbihan sa pastora. Magpapatiwakal ka ba, Nay? Alam niyong mahina ka pa pero nandito ka na naman. Ano yan? May paso na naman kayo sa braso niyo? Nay, kung hindi ka naaawa sa katawan mo, siguro kahit sa kaluluwa mo na lang. May magandang balita ang pastora, anak. Malapit na nating makasama ang Diyos. Bababa na siya para sa atin. Uupo ang pastora malapit sa trono ng Diyos. Sumuko na talaga ang dalaga sa kanyang ina. Iisa na lang ang inaasahan niya, ang pagpaparusa sa pastora. Dahil ayaw na rin naman ni Edith na magpapigil sa paninilbihan kay Divina, doon na lang din nanatili ang dalaga para mabawasan ang trabaho ng ina. Minsan pa, bigla-bigla na lang nagagalit ang pastora at si Edith ang pinagbubuhusan niya nito. Ganoon ang ugali niya kapag natatalo siya sa sugal. Kung sana lang ay maipapakita ng dalaga ang ganitong gawain ni Divina sa mundo, pero wala naman siyang kakayahan. Dahil noong panahon na yon ay wala namang kagamitan para kumuha ng kahit na anong kilos o gawa ng isang tao. Tanging patunay lang niya ay ang alaalang bibit-bitin niya ng panghabang buhay. Ilang araw pa ang lumipas, palaging nag-aabang ang dalaga sa kung anong mangyayari kay Divina. Pero wala.
Hanggang sa isang araw, habang nasa loob sila ng kanilang bahay-sambahan, ang palagi kong sinasabi sa inyo, isuko ninyo sa Panginoon ang lahat ng inyong pasan. Huwag ninyong itago ang mga suliranin, sapagkat kapag kayo ay lubos na nagpakumbaba, ang Diyos ang magbibigay ng kapayapaan sa inyong mga puso. Sinabi nga sa banal na kasulatan, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisaan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit Niya. Kaya ang mga taong hindi sumusuko sa Diyos, sila ang tunay na nagbibigay ng kaguluhan. Katulad na lamang ng isa sa inyong kapatid sa pananampalataya. Dapat ay isuko niya ang kanyang sarili, lalo pat nagpapaanib na siya sa dyablo. Sumusuway sa akin. Sumusuway sa... Napaatras si Divina matapos niyang makaramdam ng kakaiba sa kanyang sikmura. Hindi na siya nakaalis pa sa harapan dahil doon na siya sumuka. Agad na napatayo ang dalaga kung saan tanaw niyang may lumalabas na buhay na insekto sa bibig ng pastora. Doon lang lumiwanag ang buhay ni Angelica. Nagsisimula na. Pastora, ano nangyayari sa'yo? Nag-iiyakan na ang mga kasamahan ni Angelica. Lahat sila ay nagdarasal para sa kaligtasan ng kanilang sugo. Pero sa ginagawa nilang patuloy na pagsamba kay Divina, siya namang pagpapahirap sa kanya sa pamamagitan ng pagsuka ng mga buhay na insekto. Mas lalong natuwa ang dalaga na manilbihan sa bahay ng pastora dahil yun mismo ang hinihintay niyang pagdurusa at kabayaran sa mga kasalanan nito. Pero kahit na gano'n na ang nangyayari sa kanya, hindi pa rin naaalis ang pagiging masamang tao ni Divina. Minsan pang sa galit niya, pinagsisipa niya si Edith. Dapat ikaw na lang mismo ang pinaparusahan dahil ikaw mismo ang may anak na demonyo. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Kaya ayoko may makasalanang tao ang napapabilang sa samahan eh. Ako ang pinagagalitan ng Diyos. Ah! Ang sakit ng mga mata ko! Ah! Ano tong lumalabas? Itinayo ni Angelica ang ina na nakaluhod sa harapan ng pastora habang si Divina naman ay marahan na hinuhugot ang lumalabas na bulati mula sa kanyang mga mata. Kasunod naman nun ay ang lumalabas sa kanyang tenga. Takot na takot ang pastora. Ano, kita mo na? Sa kagagamit mo ng salita ng Diyos, ikaw na ngayon ang pinaparusahan. Boba! Ikaw ang may kasalanan nito! Dahil isa kang demonyo! Sana hindi na lang kita pinagtagal dito kung ganito lang ang magiging kapalit ng kabutihan ko sa inyo! Butihan? May kabutihan kang ginawa? Sigurado ka ba? Dahil wala akong nakikita. Ang alam ko lang puro galit, puro sakit. Yan na mismo ang singil sa'yo ng kadiliman. Baka kinakain na namang insekto na yan ang kaluluwa mo dahil isa kang makasalanang tao. Hindi ka banal, Divina. Dahil walang banal na tao. Kung totoong sugo ka ng Diyos, bakit hindi mo hilingin na bumaba ang banal na espiritu para pagalingin ka? Ha? Kilabutan ka sa mga sinasabi mo. Pinagbabayaran ko ang kasalanan mo. Kasalanan mo, hindi sa akin. Tama lang yan. Ang sarap palang makitang nagdurusa ng malala ang isang katulad mo. Sana ganyan ka na lang ng panghabang buhay para hindi ka na makapanloloko ng mga taong gusto lang naman mapalapit sa Diyos. Malahalantad din sa lahat ang kasalanan mo. Malalaman din nila ang pagiging huwad mo. Si Angelica ang sinisisi ng pastora at maging ng kanyang ina. Sinasabi sa kanya ni Edith na kung sana ay nakinig lang siya na may parusa ang langit sa sino mang tatalikod sa Diyos, hindi sana parurusahan ang sugo. Kahit na anong paliwanag ng dalaga, hindi siya pinapakinggan ng ina. Hanggang sa pati ang mga kasamahan nila, kay Angelica na nagagalit. Halos gusto na siyang sunugin, pero hindi nagpapatinag ang dalaga. May ipinaglalaban siya na alam niyang balang araw ay ipagpapasalamat din ng mga kababaihan.
para sa kanilang sarili, sa mga kabataan at lalo na para sa kaluluwa nilang nakakulong sa maling paniniwala. Ilang araw pa ang nakalipas, kung ano-anong insekto na lang ang lumalabas mula sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Davina. Hindi lang sa bibig, kundi kahit sa balat niya. Hinahalukay ng insekto para lang makalabas. Ayoko na! Hindi ko na alam kung ano itong nangyayari sa akin! Ayoko Ikaw na! na ngayon ang lumuluhod. Nakakatuwa ka namang pagmasdan. Isang demonyo lang ang matutuwa kapag may nahihirapan. Oh, may lumalabas na namang uod sa mga mata mo, Pastora. Eh di ba, ang mga uod, nandun sila sa mga nabubulok? Oh, ibig sabihin talagang nabubulok na ang kaloob-looban mo. Totoo nga. Wala ka bang magiging halimbawa dyan na nakasulat sa Biblia? Baka alam mo kung anong parusa yan. Sa totoo lang, hindi pa yan sapat. Kulang pa yan. Gusto kitang bawian ng sakit, katulad kung paano mo sipain ang nanay ko. Gusto rin kitang duraan sa muka, pero hindi ko na yun gagawin. Dahil hanggat nagdurusa ka sa kaparusahan na yan, nandito lang ako at panonoorin kitang mabulok habang nabubuhay ka. Sa oras na gumaling ako, sisiguraduhin ko sa'yo na mananagot ka sa Diyos. Oh, sumusuka ka na naman. Ay, ano yan? Alupihan? Oy, nakakatakot. Nakakakilabot, hindi ba? Hindi mo ba napapansin na sa tuwing babanggitin mo ang pangalan ng Diyos, bigla na lang nangyayari yan sa'yo? Siguro isa lang ang ibig sabihin nun. Kinasusuklawan din ng Diyos ang pagtawag mo sa Kanya. Hindi na nakapagsalita pa si Davina dahil muli siyang nasuka. Sa pagkakataon na yon, mas marami, mas masakit. May insekto pang kumukutkot sa kanyang likuran at pinupunit ang kanyang balat. Dahil sa palala ng palala na nangyayari sa pastora, ang mga kababaihan naman ay nagtitipon-tipon para ipagdasal ang kaligtasan ng kanilang minamahal na pastora. Ilang beses nilang tinatawag ang Panginoon para bumaba ito at gamutin ang kanyang sugo. Marahil daw ay isa lamang itong pagsubok para mas paigtingin palalo ang kanilang pananampalataya. Maging ang ina ni Angelica, halos siya pa ang nangungunang ipagdasal ang kalagayan ng huwad na sugo. Panginoon, patawarin mo sino mang nagkasala sa aming pangkat. Pagalingin mo na ang sugo dahil siya lang ang tanging nabibigay ng gabay sa amin. Tama na tong kalokohan niyo! Anak, huwag mo sirain ang inihanda naming alay para sa Diyos. Kailangan gumaling ang sugo dahil kung hindi siya gagaling, lahat tayo parurusahan ng Diyos. Takot na takot kayo sa magiging parusa ng Diyos, pero kayo mismo ang gumagawa ng dahilan para parusahan kayo. Nababaliw na kayong lahat. Hindi Diyos si Davina. Isa siyang taong makasalanan. Hindi siyang dapat ninyong sinasamba. Ikaw, Nay, hindi ka ba natatauhan sa pambubugbog niya sa'yo, ha? Yang sakit na nararamdaman mo, hindi pa ba yan sapat na ebidensya? Hindi Diyos ang bumulong sa kanya para manakit, kundi isang demonyo. Hindi siya uutusan ng Diyos para ibenta sa kalalakihan ng mga kabataan. Kailanman hindi mag-uutos ang Diyos na makipagtalik siya sa dalawang lalaki. Huwag kayong maging bulag. Sa ginagawa niyong yan, hindi kayo sa Diyos sumasamba. Kundi nagiging panatiko kayo ng isang taong ginagamit lang ang pangalan ng Diyos para manakot at makapanlamang. Tigilan niyo na ang pagiging tanga! Umapila ang ilang mga kababaihan. Inaasahan na yon ng dalaga dahil kalaban ng lahat ang katotohanan. Wala akong pakialam kahit nasabihan ninyo akong makasalanan. Anak ng Diablo! Dahil lahat tayo pare-pareho lang. Kayo, sumasamba sa mismong demonyo. Iniiyakan, hinahalikan, niluluhuran ng demonyo. Kung totoong mahal kayo ng pastora ninyo, hindi niya ipagkakait sa inyo ang mundo.
Ang Diyos ang gumawa ng mundo, ang gumawa ng tao. Lahat ng natatanaw ng mga mata ninyo at maging ang hindi, lahat yon gawa ng Diyos. Pero ipinagkait niya ba yon sa mga tao? Ha? Hindi naman, di ba? Pero ang Diyos-Diyosan nyo, ipinagkakait yon sa ating lahat. Hindi siyang nagpapakain sa atin dahil pinaghihirapan natin ang kinakain natin. Hindi siya ang bumubuhay sa atin, kundi tayo ang bumubuhay sa Kanya. Kung wala tayo, wala ang pastora ninyo. Pero kung wala ang Diyos, wala tayo. Kaya ganyan kayo mag-isip dahil nilason niya ang utak ninyo. Dinadala niya kayo sa magandang salita ng Diyos dahil lahat ng taong makakarinig ng pangalan niya, malamang matatakot. Sino ba namang hindi gugustuhin mapunta sa langit? Hindi ba? Pero itong ginagawa niyo, ito mismo ang magdadala sa inyo sa impyerno. Ni hindi niyo malang napansin na hindi tinuturuan ng maayos sa mga bata. Ni wala tayong alam, di ba? Dahil ayaw tayo maging matalino ng pastora ninyo. Gusto niyang manatili tayo mga mangmang. Dahil kapag nagkaroon tayo ng kaalaman, makikita natin kung ano ang mali. Kaming mga tumataliwas sa paniniwala ninyo, hindi kami ang kalaban. Dahil ang kalaban ninyo ay ang mga sarili ninyo mismo, ang paniniwala nyo. Kahit na ang dami ng sinabi ng dalaga, wala pa rin siyang napala. Gusto siyang saktan ng mga kababaihan at kung ano-anong ipinaparatang sa kanya. Sinabihan pa siyang ipinadala ng demonyo para guluhin ang mga tao. Para daw makakolekta ng mga kaluluwa na dadalhin sa impyerno. Wala nang pag-asa ang mga taong dilat ng mga matang nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Sana, balang araw, mapalaya ninyong inyong mga kaluluwa. Dahil itong ginagawa nyo, ito mismo ang magiging dahilan para magdusa kayo. Sambahin niyo ang tao para kamuhian kayo ng Diyos. Hindi na naghintay pa ng tugon ang dalaga. Agad na rin siyang umalis sa lupon ng mga kababaihan na nagdarasal para sa kaligtasan ng kanilang pastora. Sa paglipas ng mga araw, nanatiling buhay si Devina pero nanghihina na ang kanyang katawan. May mga nag-aalaga sa kanya at isa na roon si Edith na hindi talaga mapilit ng anak na umalis. May balak na ang dalagang magpakalayo-layo at sinukuan na niya ang ina. Alam niya na kahit kailan, hindi na magbabago ang paniniwala ng mga tao. Kahit nasa harapan na nila ang katotohanan, mas pipiliin pa rin nila ang mali dahil lang sa takot silang tumaliwas sa nakasanayan na. Bago umalis ang dalaga, pinuntahan niya ang pastora. Nakahiga ito sa magandang kama kung saan may mga kababaihan na nakaluhod at nagdarasal sa kanya. Ginawa na nga talaga siyang Diyos ng mga ito. Pero ang hindi alam ng dalaga, may iilan din sa mga kasamahan nila ang nagising sa mga sinabi niya. At ang mga yon ang kusang umalis. Pero sadyang may naiiwan para ipakita ang lubos nilang pananampalataya sa makasalanang tao. Kahit na nakikita ko na kung anong kahahantungan mo, hindi pa rin sapat para mawala ang galit ko. Dahil ang demonyo hindi nawawala ng galit. Ang lakas pa rin ng loob mong maniwala na ikaw ay isang Diyos. Kung nakikita mo lang sanang itsura mo ngayon, nakakadiri ka. Yang mga nakakatakot na insekto, parte na yan ng buhay at pagkatao mo. Unti-unti nang lalamunin ang laman mo dahil matagal ka nang walang kaluluwa. Dahil ang kaluluwa mo, nasa impyerno na! Kinukutsa talaga ang anak ng Diyos. Noon, si Jesus, pinapako siya dahil ang akala nila... Manahimik ka na! Hindi sapat siyang sampal ko sa'yo dahil gusto pa kitang saktan. Pero ayoko nang madungisan palalo itong mga kamay ko. Ipauubaya ko na lang sa Diyos ang gaba na matatanggap mo. Hayaan mo, ipagdarasal kita
na humaba pang buhay mo para mas lalo kang mahirapan. Kahit sumigaw ka sa sakit, walang awa na ibababa ang langit. Dahil ang isang huwad na Diyos, kailanman hindi kikilalanin ng kabanalan. Galit na galit si Divina pero wala siyang lakas. Muli na naman kasi siyang nasuka at kasabay nun ay ang paglabas ng mga bulati sa kanyang tenga at mga mata. Sumisigaw ng awa ang pastora pero wala siyang narinig na tugon mula sa langit. Dahil desidido na ang dalaga na umalis, muli niyang kinausap ang kanyang ina. Nay, hindi ka talaga sasama sa akin. Pwede pa tayo magsimula ng bagong buhay. Hindi pa naman huli ang lahat. Dito lang ako sa piling ng sugo. Dahil gusto kong kasama siya kapag dumating na ang Diyos. Mag-iingat ka na lang sa magulong mundo na gusto mong lakbayin. Naluluha ang dalaga sa desisyon ng ina. Hindi niya pa rin napilit ang ina kahit na magmakaawa na siya. Nilamon na ng pagiging masugid niyang tagasunod sa huwad na sugo. Kaya kahit na mabigat sa kalooban ng dalaga, umalis siyang mag-isa. Mahirap ang naging buhay para kay Angelica, pero mas masaya naman yon dahil mas nararamdaman niya ang ibig sabihin ng buhay. Namasukan siya kung saan-saan. May mga taong mababait, meron namang mga hindi. Iba-ibang tao ang nakakahalubilo niya at nakakasama. Pero yon ang mga pagsubok na nagpapatatag sa kanya, maging sa kanyang pananampalataya sa tunay na Diyos. Nagsumikap si Angelica hanggang sa lumipas na ang mga taon, nagkaroon siya ng asawa at mga anak. May natatawag na siyang sarili niyang pamilya. Wala na rin siyang naging balita sa kanyang ina o sa samahan o kung buhay pa nga ba si Divina at kung paano nito pinagdurusahan ng malala ang barang na ipinataw sa kanya. Ang pamilyang binuo ni Angelica ay naging makadiyos din. Sabay-sabay silang nagpupunta sa simbahan pero tinuturuan niya ang kanyang mga anak kung sino ang tunay nilang sinasamba. Hindi ang sino man, dapat ay ang Diyos lamang. Lumipas ang mahabang panahon hanggang sa umabot na si Angelica ng 65 taong gulang sa kasalukuyang taon. Na kahit hanggang ngayon, alam nating may mga tao pa ring nagiging panatiko sa isang taong kinikilala nilang sugo ng Diyos. Totoo, may mga tunay na sugo na pinili upang ipahayag ang mabuting balita. Pero hindi na maikakaila na may mga taong masasama na ginagamit ang pangalan ng Diyos upang manakot at maghari-harian. Lahat tayo kilala ang Diyos, bagamat iba-iba ang ating paniniwala tungkol sa Kanya. Ano man ang ating relihiyon, iisa lamang ang katotohanan. Tayo ay nilikha niya. Kaya't ang dapat nating tatandaan, huwag tayong sasamba sa isang tao lamang na nagpapakilala bilang sugo. Sapagkat ang tunay na sugo ay magdadala sa atin sa Diyos. Hindi aariin ang sarili bilang siya. Ang huwad na sugo ay naglalagay ng sarili sa trono. Ngunit ang tunay ay nagtuturo palapit sa trono ng Diyos. Sinabi yon ni Angelica sa harapan ng mga kabataan. Nais niyang maamulat ang mga ito sa kung sino ba ang tunay nilang pananampalatayaan. Sa katunayan, tama naman si Angelica na hanggang sa panahong kasalukuyan, may mga tao pa ring ipinipilit ang kanilang sarili na tawaging sugo ng Diyos. Ngunit hindi upang akayin ang mga tao sa katuwiran, kundi upang dalhin sila sa pinakamalalim na kadiliman. Ang kanilang mga salita ay matatamis na parang pulot, ngunit ang laman ay lason.
Ang layunin nila ay hindi ang kaligtasan ng iba, kundi ang sariling kapangyarihan, kayamanan at kasiyahan. Wala silang pakialam kung may kaluluwang magdurusa dahil alam nila na sa oras na sambitin lamang nila ang pangalan ng Diyos, marami ang luluhod, susunod at susuko, kahit bulag, kahit walang tanong. At sinabi nga ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may anyong tupa. Datapwat sa loob ay may lobong maninila. Kaya't anuman ang ginagawa ng mga huwad na sugo, tandaan natin, lahat ng gawain ay may karampatang parusa. Hindi man agad makita sa lupa, tiyak ang magiging hatol ng Diyos. Sapagkat walang lihim na hindi mabubunyag at walang kasamaan na hindi sisingilin sa tamang panahon. Kaya't mag-ingat, huwag sumamba sa tao, huwag padadala sa matatamis na salita. Sa halip, kumapit sa katotohanan ng Diyos sapagkat siya lamang ang tunay na daan, katotohanan at buhay. Iba-iba naman talaga ang ating mga paniniwala, mga apo. Batid ko na may ibang hindi naniniwala sa relihiyon at may iba namang ito ang tanging kinakapitan. Sana, sa bawat pagkakaiba ng paniniwala, magkaroon pa rin ng respeto sa bawat isa. At lalong wag maging bulag kung tunay namang naaabuso na ang pagiging makadiyos. Sana ay may aral kayong napulot sa ating bagong kwento ngayon. Ibahagi nyo naman ang inyong opinyon at nais ko itong mabasa.